Alam po nyo, ilang araw na talagang napapaisip tayo dito sa nangyayari ito. Lalo na ho pag pera ng taong bayan na pinag-uusapan. Alam nyo, galit na galit tayong lahat at dapat tayong magalit sa paglustay sa pera ng taong bayan. Doon sa flood control scam at iba pang mga korupsyon, dapat nilalaban at pinakukulong lahat yung mga yan kahit sino. Pagdating naman ho doon sa impeachment, kung saan si Sara Duterte, Vice President, nakasalang dyan. Ayaw niyang humarap. Ilang beses na siyang inimbitahan para kanyang ipagtanggol ang sarili. Tumapakinggan ang kanyang panig. Ayaw niyang harapin. At ngayon ay ang isa sa nakakalula. Alam mo yung 125 million? Ang laking pera no? Malaking kayamanan na yun sa mga simpleng mamamayan. Di ba? Yan ay pera ng taong bayan eh. Tapos dun sa unang balita, noong nakaraang mga taon pa na 11 days na ubos, nanggagalaiti na tayo at nagugulat na tayo. Yung kasi nangyari di umano noong December 20 hanggang December 31 ng 2022. Pasko at bagong taon yun. Kaya nagulat tayo. Puro holiday yun eh. Pero naubos yung pera sa loob ng 11 araw. Eh hindi pala ganun eh. Kung ating papaniwalaan ang sinabi at nakalagay sa sinumpaang salaysay, opisyal na salaysay ni Ramil Madriaga, 24 hours lang eh. Isang araw lang, naubos na raw yun eh. Dahil siya daw nag-deliver ng mga perang yan eh. Ganong kalakas silang gumawa at gumastos ng perang hindi naman kanila. Yan ay malaking pananagutan. Tapos iniimbestigahan siya, iniimbitahan magpaliwanag, ayaw magpaliwanag. Parang sila pa yung matatapang. Bakit siya tinatanong? Ganon? Pero ng mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan, tinatanong sila kung bakit nila ginastos ng ganon, saan nila dinala, galit pa. Pinagtatanggol pa ng kanyang mga... Hindi mo rin maintindihan kung bakit sila ganon. Pag ikaw ay Pilipino na pinagtatanggol mo yung korupsyon, di umano'y korupsyon, kurap ka rin. O sasabihin naman ng mga iba dyan eh, o iba't mo pinagtatanggol si Marcos? Ay si Marcos ba kurap? Napatunayan ba ninyo? Ayun hong pagbibintang, hindi po yun ebidensya. Bintang lang yan eh. Iba yung bintang nyo kay Marcos sa flood control, wala kayong ebidensya, kaya nga na-dismiss yung unang impeachment kasi wala kayong ebidensya. Di ba yun ang malinaw? On record yan. Si Sara kaya hindi na-dismiss yung kaso until now. Kasi merong ebidensya at may nagpapatunay. Yung pag-amin ni Madraga na naubos ng 24 hours, 24 na oras yung 125 million, yun ay pagpapatunay sa kanyang paniniwala. Nasa atin na yun kung kayo maniniwala. Hindi yun bintang lang kasi siya yung umamin na nag-deliver ng perang yun. Sa kanyang dumaan sa kanyang kamay yung perang yun. Mabigat pong pahayag yun. Malayo yun doon sa paratang. Yung paratang yun na korap si Pangulong Marcos, salita lang yun. Walang pagpapatunay. Until now. Dinala yung kaso sa impeachment, dinismiss kasi walang substance, walang basihan. Oh, malinaw yan. Hindi fake news yan. Itong kay Sara, kaya umabot ng ganitong investigasyon, meron silang nakitang basihan. At ito na nga nagsasalita na mga posibleng testigo. Ayan na nga. 24 hours. Isang araw lang. Ubos ang 125 million. At yan ang posibleng basihan din ng COA na matagal na tayo nililinlang ng mga supporters ni Sara at mga Duterte na malinis na daw ang pangalan ni Sara sa COA. Hindi pala totoo. Disallowance, 73 million, pinababalik sa kanya. Nag-apila siya, dinismiss din ng ombudsman. O ano ngayon yung pinanghuhugutan yung malinis na ang pangalan niya sa COA? Sa COA. Sabi ng Commission on Audit, disallowance, mali ang posibleng pinagamitan o hindi nagamit. So kung kailangan, ibalik. Yan ang desisyon ng COA. Nag-apila si Sara Duterte, Vice President. Nireject ng COA yung apila. Hindi na justify na karapat-dapat pakinggan. Oh, ay di yun yung maliwanag. Hindi fake news yan. Sinabi yan ni Attorney Gloria Camora, abogado ng COA na humarap sa Committee on Justice.
may resibo, malinaw. Di ba? Yun po yun. Kaya nakapagtataka. Ganon silang kalakas gumastos ng pera. Hanggang denial na lang yan. Pero ang dokumento, testigo ay maglulumiyan, magdudumilat sa ating harapan. Ang hindi lang makakakita at makakarinig niyan, bulag-bingi. Kung anong grupo yan, bahala na kayo. Pero kung matino ka, may pagmamahal ka, may malasakit ka sa pera at sa ating bansa at tayo mga Pilipino, hindi mo pwedeng iwasan yan naglulumiyan, nagdudumilat na dokumento galing sa gobyerno. Testimonya galing sa taong naghawak ng pera, pinagdaanan ng pera. Napakabigat po ng testigong umamin na ikaw yung may hawak ng pera, ikaw yung nagdala ng pera, ikaw yung talagang may kinalaman sa pera yun. Mahirap pabulaanan yun. Maliban lang ngayon, ginagawa nilang durugin ng kredibilidad ng kasalita. Pero yung dokumento ng COA, paano madudurog yun? Ang pinakahuli lang dyan, mag-appeal sila sa Supreme Court. Pero hindi pa natin alam, Supreme Court yun. Nabahala ng Supreme Court yan. Pero sa side ng Commission on Audit, under the law, sila yung auditor, sila yung nagbabantay, sumusuri kung tama o mali ang paggasta ng pera ng bayan. Yan ay nasa saligang batas at yan ang trabaho ng Commission on Audit. Sa tingin ninyo, hindi kakampihan ng Supreme Court yun? Sa tingin ninyo, sasabihin ng Supreme Court, mali yun? Hindi ko pinangunahan, tinatanong ko lang sa inyo. Pag sinabi ng Supreme Court na valid yung COA, tama yung COA, abay, obligasyon. Ngayon pa lang, obligasyon na ni Sarang ibalik yung 73 million noong 2022 yan na pinag-uusapan. 2022 yan. Yung 2023, tatlong quarter. Kung di ako nagkakamali, 375 million yung sinusuri ng COA na mukhang malapit din doon sa nangyari doon sa 2022 na hindi malinaw kung saan ginamit. Paano ba naman lilinaw yan? Si Mary Jane Piatos, hindi naman tao. Walang record sa Philippine Statistics Authority. Si Kokoy Villamin at kung sino-sino pa. Mahigit na 1,000 pangalan na di umani ginamit din sa perang yan ng Office of the Vice President. Isa lang yung pangalan na lumabas na may record ang Philippine Statistics Authority, si Mr. Tan ba yun? Irene Tan. Common daw yung pangalang yun. Mahigit na 100 yata yung pangalang Irene Tan. Marami doon talagang bogus siguro. Pero yung Mary Grace Piatos at marami pang iba, walang death certificate, walang birth certificate, walang marriage contract. So minulto nila ang pera ng Pilipinas.